What's up mga ka-recap? Kung gusto nyo ang mga ganitong content about time travel and sci-fi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na ito upang magganahan ako sa pag-upload ng mga bagong videos at sabay-sabay tayo mag-enjoy. Halika, simulan na natin! Kontrolado tayong lahat ng oras at wala tayong takas dito. Pero paano kung kahit sandali lang makalaya ka mula sa hawak ng panahon? Isipin mong mabigyan ka ng pagkakataong balikan ang nakaraan at ayusin ang ilang pagkakamaling nagawa mo noon. Iyon mismo ang nangyayari sa kwento natin ngayon, kung saan isang nakakagulat na pangyayari ang nagbigay ng sulyap sa kung ano sana ang maaaring nangyari. Ika-40 na kaarawan ngayon ni Amelia, pero wala siyang nararamdaman na dapat ipagdiwang. Noong siya ay 18, nangarap siya ng buhay na puno ng adventure at tawanan. Ngunit iba ang ipininta ng realidad. Paulit-ulit at walang saya ang kanyang mga araw. Nakatira pa rin siya sa kanyang mga magulang at nagtatrabaho sa isang clothing store, isang trabahong hindi niya ikinatutuwa. Dagdag pa rito, wala siyang mga kaibigan o kasama, kaya lalo siyang nakaramdam ng pag-iisa. Ngayon, mas lalo pang lumala ang lahat. Pumapangit ang performance niya sa trabaho at nagdesisyon ang may-ari ng tindahan na tanggalin siya. Malungkot at pagod, pumunta siya sa isang lokal na restaurant upang malunod ang kanyang kalungkutan sa isang inumin. Habang nakaupo siya roon, biglang nagkaroon ng ingay at kasiyahan sa lugar. Pumasok si Fiona, isang kilalang singer, para kunin ang malaking order ng pizza para sa kanyang party. Noon, si Fiona ang pinakamalapit na kaibigan ni Amelia. Pareho sila ng birthday at marami silang pinagsaluhang selebrasyon noong bata pa. Masaya at makulay ang kanilang pagkakaibigan noon. Ngunit habang tumatanda, unti-unti silang nagkahiwalay ng landas. Sa kabila ng matagal na panahon at distansya, nakilala pa rin siya ni Fiona at binati ng saglit bago umalis. Ang sandaling iyon ay nagbalik kay Amelia sa masayang alaala ng kanilang pagkakaibigan. Ngayon ay natatakpan ng katotohanan kung gaano na sila kalayo sa isa't isa. Bumalik sa alaala si Amelia sa kanyang ika-13 na kaarawan, isang araw na puno ng saya at mga pangako. Siya at si Fiona ay nagsulat ng kanilang pinakamalalalim na hiling sa papel. Inilagay sa isang kahon at inilibing sa burol. Nagkasundo silang bumalik sa kanilang ika-18 kaarawan upang hukayin ng kahon, basahin ang kanilang mga hiling noong bata sila at magsulat ng panibagong mga pangarap. Ngunit nasira ang kanilang pagkakaibigan bago sila tumuntong ng 18, kaya nanatiling nakabaon ng kahon loob ng maraming taon. Ngayon, sa kanyang ika-40 na kaarawan, mag-isa at basag ang puso, nagpasisya si Amelia na bumalik sa burol upang hukayin ng kahon. Para bang ito na lang ang natitirang paraan upang mabawi kahit kaunting bahagi ng kaligayahang minsan niyang naranasan. Wala siyang kasama upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan at sunod-sunod ang kabiguang dumarating. Umaasa na magbibigay ng kaunting ginhawa ang simpleng gawaing ito. Umakyat siya sa burol at sa wakas ay natagpuan ang lugar kung saan nila inilibing ang kahon. Nang nahukay niya ito, nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa halo-halong pananabik at pananabik. Binuksan niya ang kahon at marahang kinuha ang sariling sulat. Habang binabasa ang isinulat niya noong siya'y 13, nakaramdam siya ng kirot sa puso. Simple at tuos-puso ang kanyang hiling, lumaking maging mabuting tao. Napaluha siya habang iniisip kung natupad niya ba ang inosente at tapat na pag-asang iyon. Sunod niyang kinuha ang sulat ni Fiona. Kuryoso siya, ano kaya ang kahilingan ni Fiona noon? Pero bago niya mabuksan, ay biglang bugso ng hangin ang tumangay sa papel mula sa mga kamay niya. Nagpanik siya habang lumilipad ang papel sa hangin. Walang pag-aalinlangan, hinabol niya ito, desperadong mabawi ang mahalagang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa paghabol niya, nakalimutan niyang tingnan ang paligid. Sa kanyang pagkataranta, tumakbo siya sa kalsada na hindi napansin ang paparating na truck. Mabilis at malakas ang impact at dumilim ang lahat. Maya-maya, dumilat ang kanyang mga kamay. Huminga siya ng malalim,
litong-lito nang makita ang sarili hindi sa burol o sa kalsada, kundi loob ng kanilang bahay. Mas lalo siyang nagulat nang makita ang esena sa harap niya. Masaya ang kanyang mga magulang na ipinagdidiwang ang kanyang ika-18 na kaarawan. Gulat na gulat, timingin siya sa paligid, sinusubukang intindihin kung paano siya napunta roon. Ilang sandali lang ang nakalipas, hinahabol niya ang sulat ni Fiona. Sinuri niya ang data at napatigil. Taong 2002, ang taon na naging 18 siya. Sa hindi maipaliwanag na paraan, ibinalik siya ng aksidente sa nakaraan. Ngunit nang humirap siya sa salamin, nakita niya ang sarili. 40 years old na ang nakikita niya, kahit 18 ang tingin sa kanya ng lahat. Nalilitong labis si Amelia sa kanyang biglaang pagbabalik sa 2002. Habang sinusubukang unawain ng lahat, dumating ang dati niyang kaibigan na kolehiyo na si Mu. Masayang nag-reunion at sabay silang nagtungo sa kanilang campus. Habang naglalakad sa campus, nabalot si Amelia ng sweet nostalgia, lalo na nang nakita niya ang kanyang boyfriend noon. Naalala niya na ito ang mga pinakamasasayang years ng buhay niya. Malayong malayo sa lungkot at pag-iisang naranasan niya sa hinaharap. May presentasyon sila sa klase tungkol sa Hinduism. Sinimulan ni Mu ang presentasyon sa pagpapaliwanag ng konsepto ng buhay at kamatayan sa Hinduism bilang isang paikot-ikot na proseso. Bagamat namamatay ang katawan, ang luluwa ay mahihibulang upang itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Napaisip si Amelia, posible kayang ang pagbabalik niya sa nakaraan ay isang uri ng rebirth, isang pagkakataong muling hubugin ang kanyang kapalaran. Pagkatapos, lumipat sila sa drama room kung saan si Fiona, ang batang Fiona, ay nasa entablado para kumanta. Nalungkot si Amelia nang makita ang reaksyon ng mga tao. Ambas na humanga, isa-isa silang umaalis dahil naiilang sa kakaibang kilos ni Fiona. Alam niyang magiging matagumpay na singer si Fiona sa hinaharap, kaya nahalong awa at inis sa kawalan ng pagpapalahaga ng mga tao. Kitang-kita ang pagkadismaya ni Fiona. Pagkatapos ng klase, sinabi ni Mu na may house party siya para sa ika-18th birthday ni Amelia. Masaya si Amelia at agad sumama. Napansin niya si Fiona at sinubukang lapitan, pero dumating si Max, ang boyfriend niya. Hinalikan niya ito at kinausap, dahilan para kalimutan ni Amelia si Fiona. Nahila siya ng saya ng party at nakisabay sa biro ng kanyang mga kaibigan tungkol sa Fiona. Tinawag niya pa itong weird. Dahil sa pagiging mature magsalita dahil sa isip 40 na siya, naging popular siya. Dahil sa new attention na ito, hindi niya nakausap si Fiona na umaasang maging magkaibigan ulit sila. Habang lumalalim ang gabi, nagkaroon ng pribadong sandali sina Amelia at Max. Dahil sa alaala ng malungkot niyang inaharap, iminungkahayan niya kay Max na magpasal at magsama. Nagulat si Max, teenager pa lang siya, hindi siya handa. Kaya iniwan niya si Amelia. Wasak ang puso, uminom ng uminom hanggang makatulog. Kinabukasan, nagulat siya. Bumalik na naman siya sa araw ng ika-18 birthday niya. Umiikot ang araw, paulit-ulit. Siya lang ang nakakaalam. Sa umpisa, in-enjoy niya. Wala namang consequence. Pero habang tumatagal, naging bangungot ang time loop. Sabik siyang makatakas. Sinubukan niyang ipaliwanag kay Mu ang sitwasyon, pero hindi siya naniwala. Habang patuloy ang time loop, unti-unti niyang pinaghihinalaang may kilalaman si Fiona dito. Naalala niya, ang araw na bumalik siya sa nakaraan ay ang araw ding muli niyang nakita si Fiona matapos ng napakaraming taon. Sa susunod na pag-ulit ng araw, nagdesisyon si Amelia na lapitan si Fiona at ikwento sa kanya ang nakakabiglang karanasan niya. Laking ginhawa niya nang paniwalaan siya ni Fiona at ikinumpara pa nito ang sitwasyon ni Amelia sa isang Hollywood movie kung saan ang bida ay natrap din sa paulit-ulit na araw. Kinagabihan, pinanood nila ang pelikula sa bahay ni Fiona at nagbigay ito kay Amelia ng bagong pananaw tungkol sa kanyang sitwasyon. Inspirado ng mensahe ng pelikula, napagpasyahan niyang posibleng makatakas siya sa time loop kung magsisikap siyang maging mas mabuting tao. Dahil dito, sinimulan ni Amelia ang pagbabago sa pakikitungo niya sa mga tao, simula kay Mao.
Tinatrato niya ang kanyang kaibigan at lahat ng tao ng may kabaitan at respeto. Umaasang makakatulong ang mabubuting gawa upang makalaya siya sa paulit-ulit na siklo. Kasabay nito, mas pinapalalim pa niya ang pag-intindi sa Hinduism na siyang paksa ng kanilang presentasyon sa kolehiyo. Dahil sa tapat niyang pag-aaral, nanguna siya sa klase. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisikap, nagigising pa rin siya sa parehong araw, paulit-ulit. Sa isa sa mga loop, nalaman niyang si Mao na inaakalang malapit na kaibigan ay nagsasalita ng masama tungkol sa kanya kay Max. Masakit ito para kay Amelia, lalo na't alam niyang mula sa alaala ng kanyang hinaharap, mawawala rin naman sa buhay niya sina Mao at Max pagkakapos ng kolehiyo. Dala ng kaalamang ito, hinarap niya ang dalawa. Inilahad ang kanyang sama ng loob at saka determinadong lumayo upang mag-focus sa sariling pag-unlad. Kahit reset lang ang araw sa huli. Na-realize ni Amelia na ang pag-ayos ng relasyon nila ni Fiona ang maaaring susi upang makalawa sa time loop. Kaya nilapitan niya si Fiona at buong pusong humingi ng tawad. Inamin niyang sa kagustuhang makisama sa iba, lumayo siya kay Fiona. Ngunit ngayon ay tapat niyang gustong muling ayusin ang kanilang pagkakaibigan. Iminungkahi pa niya na ipagdiwang nilang dalawa ang kanilang shared 18th birthday. Pero nag-alinlangan si Fiona. Matapos ang matagal na panahon ng paglayo, hindi pa handa si Fiona sa biglaan at ganitong pagbabago. Tinanggihan niya ang imbitasyon at umalis na nagdulot ng sakit kay Amelia. Pag-uwi niya, nakahanap siya ng kaunting ginhawa sa mga salita ng magulang niya. Huwag daw niyang masyadong dibdibin ng problema at sa pagsisikap, may pag-asang gumanda ang lahat. Dahil dito, nagpasya si Amelia na hindi siya susuko sa pagkakaibigan nila ni Fiona. Pag-reset ulit ng araw, bumalik siya sa kolehiyo na may bagong determinasyon. Pumunta siya sa drama class kung saan kakanta si Fiona. Ngayon, sa halip na sumama sa mga kaibigan na tumalis, umakyat siya sa entablado at humingi ng atensyon ng lahat. Pinakihusapan niyang manatili ang mga tao upang suportahan si Fiona. Sa entablado, nalaman niyang dedikado pala ni Fiona ang kanta para sa kanya. Isang pagtatangkang ayusin muli ang kanilang samahan. Malalim ang naging dating nito kay Amelia, kaya sa party kinagabihan, muli siyang nakiusap kay Fiona. Iminungkahi niyang bumalik sila sa burol para hukayin ang kahon ng kanilang mga hiling noong bata pa sila. Umaasang makakatulong ito upang muling mabuo ang kanilang pagkakaibigan. Pero nananatiling nagdadalawang isip si Fiona at umalis mag-isa. Malungkot, ngunit hindi sumusuko. Nagpunta si Amelia ng mag-isa sa burol. Doon, hinukay niya ang kahon at binasa ang sarili niyang liham. Isang simpleng hiling na lumaki siyang mabuting tao. Dahil sa matinding kuryosidad, kinuha niya ang sulat ni Fiona. Pagbukas niya pa lang, dumating si Fiona para pigilan siya. Ngunit dahil sa pagnanais niyang maintindihan ang nakaraan, binasa niya. Nalaman niya ang malalim na kalungkutan noon ni Fiona at kung gaano kahalaga sa kanya si Amelia, ang tanging tunay niyang kaibigan. Umaasa si Fiona na palaging siyang susuportahan ni Amelia. Ngunit imbis nito, iniwan siya ni Amelia dahil sa bagong barkada at kagustuhang makibagay. Masakit ang katotohanan nito para kay Amelia. Na-realize niya na ang buong time travel ordeal niya ay para itama ang malaking pagkakamali. Ang pag-abandona kay Fiona noong pinakakailangan niya siya. Sa isang dramatikong pangyayari, matapos basahin ng liham, tumakbo palayo si Fiona. Hinabol siya ni Amelia. Ngulit habang nasa gitna siya ng kalsada, nangyari ulit ang trahedya. Nasagasaan siya ng truck. Paggising niya, bumalik siya sa 2023. 40 years old na muli. Nagulat siyang malaman na ang driver ng truck ay si Max, ang dati niyang nobyo sa kolehiyo. Sa kakaibang pagkakataong ito, nagkita ulit sila at natuwa pareho. Sinamantala ni Amelia ang pagkakataon at hiniling kay Max na ihatid siya sa bahay ni Fiona para humingi ng tawad. Habang naglalakbay, ikinuwento niya kay Max ang mga naranasan niya at inamin naman ni Max na namiss niya si Amelia. Dahil dito, iminungkahi ni Amelia na baka pwede silang mag-date ulit. Pagdating nila sa bahay ni Fiona, abala ito sa pagdiwang ng ika-40th na kabangarawan. Ngayon, isa ng sikat na personalidad si Fiona na paliligiran ng maraming kaibigan at tahanga. Nakaramdam si Amelia ng pagkailang, para bang wala na siyang puwanga sa buhay ni Fiona. Iniwan niya ang party ng basagang puso. Pakiramdam niyang malayo na siya sa dating kaibigan. Nagdesisyon siyang ayusin ang sariling buhay. Bumalik siya sa dati niyang trabaho at nakiusap kung pwede siyang makabalik. Sa kabutihang palad, tinanggap siyang muli. Tuos puso niyang pinisalamatan ng kanyang mga magulang sa walang sawang pagsuporta sa kanya sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya. Habang naglalakad siya sa burol, may lumitaw na pamilyar na muka, si Fiona. Matagal niya itong hinanap, handa nang magpatawad at magsimula ang muli. Muling sumibol ang kanilang pagkakaibigan, isang bagong yugto sa kanilang buhay.
Nagtatapos ang kwentong ito sa mensahe ng pagpapatawad, pangalawang pagkakataon at ang tibay ng tunay na pagkakaibigan. Sana ay nagustuhan nyo ang video. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment box sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa marami pang kwento tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!